Noong ika-18 siglo sa Pransya, natagpuan nila ang isang gutom na palaboy na nakahandusay sa isang kanal. Nanginginig sa gutom. Walang pakialam kung basura o dumi ang sinusubo niya. Nang sa wakas ay iniligtas siya at pinakain. Natuklasan nila ang isang nakapanghihilakbot na katotohanan. Kahit ang pagkain para sa 15 katao ay hindi sapat upang punuin ang kanyang tiyan at kaya niyang lumunok ng isang buong pusa. Ito ang kwento ni Tarare, ang Pranses na hindi napupuno ang sikmura. Ang halimaw ng gutom na kahit ang agham ay hindi maipaliwanag. Ngunit sino nga ba siya? Isa bang biktima ng isang hindi pangkaraniwang sakit o isang nilalang na nilamon ng sarili niyang kasakiman? Simulan natin ang kanyang kakaibang kwento. Taong 1790s at sa gitna ng kaguluhan ng French Revolutionary Army, isang sundalo ang naging tanyag. Hindi dahil sa kanyang husay sa labanan, kundi dahil sa kanyang tila hindi makataong gana sa pagkain. Siya si Tarare, isang lalaking isinilang noong bandang 1772 na kilala lamang sa pangalang iyon. Walang apelyido. Walang detalyadong tala sa kanyang pinagmulan. Sa hukbo, agad siyang napansin, hindi sa paraan na nais niya. Ang kanyang kakilakilabot na paglamon ay walang kapantay. Ang rason niya ng pagkain ay pang-4 na katao. Ngunit kahit matapos ang pagkain sapat upang buhayin ang 4 na lalaki, hindi pa rin siya nabubusog. Gugulihin niya ang tambakan ng basura, isusubo ang anumang natira mula sa pagkain ng ibang sundalo. Isang gutom na tila hindi kailanman nauubos. Ngunit may isang bagay na mas kakaiba pa rito. Sa kabila ng kanyang matinding pagkain, si Tarare ay hindi mukhang malusog. Bagkus, mukha pa rin siyang gutom. Ang kanyang katawan ay payat, halos butot balat, at hindi lampas sa 100 libra o 45 kilo ang bigat. Lagi siyang pagod, matamlay, at wala sa sarili. Na parang isang taong hindi nakakakain na maayos, maliban na lang sa katotohanang nakakakain siya ng sapat para sa isang maliit na batalyon. May ilan sa kanyang mga kasama na marahil ay gusto nang mapalayo sa kanya. Hindi lang dahil sa kanyang kakaibang gana sa pagkain, kundi dahil sa kanyang matinding baho. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng isang nakikitang singaw. Isang alingasaw na tila isang tauhan sa comics na may guhit ng masangsang na amoy na pumapaligid sa kanya. Ngunit para sa 2 military surgeons, sina Dr. Corville at Baron Percy, si Tarare ay isang misteryo na hindi nila kayang ipagsawalang bahala. Sino ba talaga ang kakaibang tao na ito? Isang nilalang na kayang lunukin ang isang buong kariton ng pagkain at pagkatapos ay manatiling gutom. Habang lumalaki si Tarare, isang bagay ang hindi nagbago. Ang kanyang hindi masapat ang gutom. Bata pa lamang siya, tila walang sapat na pagkain ang kayang pumuno sa kanyang tiyan. Nang maging binatilyo, sumuko na ang kanyang pamilya. Hindi na nila kayang tustusan ang kanyang hindi makataong konsumo ng pagkain, kaya tinaboy siya palabas ng kanilang tahanan. Iniwan sa lansangan. Naghanap si Tarare ng paraan upang mabuhay. Napadpad siya sa mga pangkat ng manlalakbay, prosti, at magnanakaw na nagpapalipat-lipat sa iba't ibang bayan sa Pransya. Sila ay nagtatanghal sa mga plaza upang aliwin ng madla habang palihim na ninanakawan ng mga manonood. Si Tarare ang isa sa kanilang pinakanatatanging atraksyon, ang taong kayang kumain ng kahit ano. Sa harap ng isang nanggigilalas at nandidiring madla, binubukan ni Tarare ang kanyang bibig na parang isang ahas. Kaya niyang isubo ang isang buong basket ng mansanas ng sabay-sabay. Kaya niya mag-ipon ng 12 ng prutas sa loob ng kanyang pisngi, tulad ng isang ardilya. Ngunit hindi lamang prutas ang kayang lunukin ni Tarare. Kaya rin niyang lumunok ng mga tapunan ng alak, bato, at maging mga buhay na hayop. Ayon sa mga nakakita sa kanyang pagtatanghal, may mga pagkakataong hahagilapin niya ang isang buhay na pusa. Kagatin ito ng buong lakas, sa kabubuksan ng siya nito, gamit ang kanyang mga ngipin. Iinumin niya ang dugo ng hayop at isusubo ang bawat parte nito, hanggang ang matira na lamang ay ang hubad na kalansay. Hindi lamang pusa ang kanya naging biktima. Nakita rin siyang kumakain ng mga aso sa parehong paraan. Minsan pa nga, ayon sa kwento, lumulon siya ng isang buhay na igat nang hindi man lang inunguya. Sa kanyang kakaibang reputasyon, hindi lamang ang mga tao ang natakot kay Tarare, pati ang mga hayop.
Ayon kay Baron Percy, isa sa mga doktor na sumuri sa kanya, mga aso at pusa ang kusang lumalayo sa kanya. Tila ba nararamdaman nila ang kapalarang naghihintay sa kanila kung mahuli sila ng kanyang mga gutom na mga kamay. Naging palaisipan si Terare sa mga doktor na sumuri sa kanya. Sa edad na 17, halos 100 libra lamang ang kanyang timbang. Masyadong magaan para sa dami ng kanyang kinakain. Ngunit ang mas nakakapagtaka, wala siyang tanda ng pagkasira ng isip. Sa kabila ng kanyang hindi makataong ganang kumain at ang kanyang kinagawi ang pagkain ng buhay ng mga hayop at basura, mukha siyang isang karaniwang binata. Maliban na lang sa kanyang walang katapusang gutom. Ngunit ang kanyang katawan ay malayo sa pagiging normal. Kailangan lumawig at lumuwag ang kanyang mga balat sa hindi kapani-paniwalang paraan upang magkasya ang lahat ng pagkain kanyang nilalamon. Sa tuwing kumakain siya, lumulobo ang kanyang katawan tulad ng isang lobo na puno ng hangin, lalo na sa kanyang tiyan. Subalit matapos lamang ang maiking sandali, tatakbo siya sa palikuran at ilalabas halos lahat ng kanyang kinain. Iniiwan ang isang masangsang at hindi malirip na kalat ayon sa paglalarawan ng mga doktor. Kapag wala siyang laman sa tiyan, sobra ang pagkaluwag nito na maaaring itali sa kanyang baywang na parang sinturon. Ang kanyang pisngi ay bumabagsak tulad ng tenga ng elepante. Dahil sa ganitong kondisyon, napapalaki niya ang kanyang bibig sa hindi pangkaraniwang paraan. Para siyang may balat na parang goma. Kaya niyang ipagkasya ang buong bungkos ng pagkain sa kanyang pisngi na animoy may sariling imbakan ng kanyang muka. Ngunit sa likod ng kanyang kakilakilabot na kakayahang lumamon, may isang bagay na mas matindi pang nagtakda sa kanya bilang isang hindi pangkaraniwang tao. Ang kanyang amoy. Ayon sa tala ng mga doktor, napakabahong tao ni Terare hanggang sa puntong hindi siya matitiis ng kahit sino sa loob ng 20 hakbang. Ang kanyang katawan ay tila may sariling init. Lagi siyang pinagpapawisan at ang amoy nito ay parang tubig mula sa Poso Negro. At ang pinaka nakakapangilabot, ang baho niya ay may anyo. Tulad ng usok na pumapaligid sa isang nagliliyab na bangkay, isang makapal at nakikitang ulap ng masangsang na singaw ang bumabalot sa kanyang katawan. Waring babala sa sino mang lalapit sa kanya. Nang matagpuan siya ng mga doktor, tinalikuran na ni Terare ang kanyang buhay bilang isang palabas sa karnibal upang lumaban para sa kalayaan ng Pransya. Ngunit hindi siya tinanggap ng hukbo. Sa halip na ipadala siya sa labanan, dinala siya sa isang silid ng mga Serohano. Doon, sinuri siya ng paulit-ulit ni Baron Percy at Dr. Corville. Umaasang mauunawaan nila ang misteryong bumabalot sa kanyang katawan. Gayunpaman, may isang tao na naniwalang maaaring makatulong si Terare sa bansa. Si General Alexander de Beauharnais. Noon, nasa digmaan ng Pransya laban sa Prussia. At kumbinsido ang general na ang kakaibang kondisyon ni Terare ay perpekto para sa isang lihim na mensahero. Upang subukan nito, naglagay ang general ng isang dokumento sa loob ng isang maliit na kahoy na kahon, saka ito pinakain kay Terare. Matapos ang ilang oras, isang kawawang sundalo ang inatasang hukayan ng kahon mula sa kanyang dumi upang tignan kung mababasa pa ang mensahe. Tagumpay ang eksperimento at agad na binigyan si Terare ng kanyang unang misyon. Nakabihis bilang isang magsasakang Prussian, dapat siyang lumusot sa linya ng mga kalaban upang iparating ang isang lihim na mensahe sa isang bihag na Pranses na koronel. Ang mensaheng ito ay itatago sa isang kahon na nakaselyo sa loob ng kanyang tiyan. Ngunit hindi siya nakalayo. Marahil, dapat nilang inasahan na ang isang lalaking may laylay na balat at nakapangingilabot na amoy na nalalanghap mula sa malayo ay agad na makakaakit ng pansin. Bukod pa rito, hindi siya marunong magsalita ng Aleman. Kaya hindi nagtagal bago nalaman ng mga Prussian na isa siyang espiya. Inubaran, inalughog, inagupit at tinorture siya sa loob ng isang araw. Hanggang sa tuluyang bumigay si Terare at inamin ang kanyang misyon. Ikinadena siya sa isang kubeta at pinaghintay, hindi lang upang tumae, kundi upang mabulok sa sarili niyang kahihiyan at pagsisisi sa kanyang pagkabigo. At nang sa wakas ay lumabas ang kahon, walang natagpo ang anumang mahalagang impormasyon. Ang mensahe sa loob ay isang simpleng sulat lamang na nagtatanong kung naihatid ba ito ng maayos.
Lumabas na hindi pa rin lubusang pinagkakatiwalaan ni General de Beauharnais si Tarare, kaya't ang buong misyon ay isa lamang pagsubok. Galit na galit ang Prussian general. Sa tindi ng kanyang pagkainis, iniutos niyang bitayin si Tarare. Ngunit nang makita niyang humahagulgol at namimilipit sa takot ang matabang lalaki sa harap ng bitayan, naawa siya. Sa huli, pinakawalan si Tarare, ngunit hindi bago bigyan ng matinding pambubugbog bilang babala. Wag na siyang susubok ng ganong kalokohan muli. Matapos makabalik ng ligtas sa Pransya, nagmakaawa si Tarare sa hukbo na wag na siyang utusang muli bilang isang lihim na mensahero. Ayaw na niyang mabuhay sa ganitong paraan. Sinabi niya sa kanila. Hiniling din niya kay Baron Percy na tulungan siyang maging katulad ng ibang tao. Sinubukan ni Percy ang lahat. Pinainom niya si Tarare ng suka, pills na gawa sa tabako, laudanum, at iba't ibang gamot na maaaring makatulong upang maibsan ang hindi mapigil na gutom nito. Ngunit walang nagbago. Sa halip, lalo pang lumakas ang gutom ni Tarare. Walang dami ng pagkain ang nakapagpabusog sa kanya. Sa matinding desperasyon, naganap siya ng pagkain sa mga pinaka-nakakakilabot na lugar. Isang beses, nahuli siyang umiinom ng dugo na kinuha mula sa pasyente ng ospital. Mas malala pa, may pagkakataong kinain niya ang ilan sa mga bangkay sa morgue. Ngunit ang pinakamasahol ay nang mawala ang isang sanggol na 14 na buwang gulang. Nang magsimulang kumalat ang usap-usapan na si Tarare ang may kagagawan, napuno ng galit si Baron Percy. Pinalayas niya si Tarare at iniwan itong mamuhay na mag-isa, malayo sa lahat. Kasabay nito, sinubukan niyang kalimutan ang lahat ng nakakadiring bagay na ginawa ng kanyang dating pasyente. 4 na taon nang lumipas, isang balita ang dumating kay Baron Percy. Natagpuan si Tarare sa isang ospital sa Versailles. Ang lalaking kayang kumain ng kahit ano ay namatay na. Ito ang huling pagkakataon upang makita siya bago tuluyang mamaalam. Nang sumapit ang 1798, binawian ng buhay si Tarare dahil sa tuberculosis at kasama niya si Baron Percy sa kanyang huling sandali. Sa buong buhay ni Tarare, sanay na ang lahat sa masangsang na amoy na nagmumula sa kanyang katawan. Ngunit wala itong sinabi sa bahong bumalot sa buong silid nang siya ay mamatay. Halos hindi makahinga ang mga doktor dahil sa nakakasulasok na amoy na pumuno sa bawat sulok ng kwarto. Nang isagawa ang autopsy, natuklasan ng mga doktor ang labis na pagkabulok ng kanyang mga laman loob. Ang kanyang atay ay lumaki at halos nawalan ng tibay. Ang apdo ay sobrang laki at ang kanyang bituka ay lubusang nabubulok at natatakpan ng nana. Ang kanyang sikmura ay napakaluwag. May mga sugat sa loob at halos pumuno sa buong bahagi ng kanyang tiyan. Natuklasan din nila ang kanyang lalamunan ay mas malapad kaysa sa normal at kaya niyang ibuka ng husto ang kanyang panga. Sapat upang makapasok ang isang bagay na may isang talampakang kapal nang hindi man lang sumasayad sa ngalangala. Maaring may iba pa silang matutuklasan tungkol sa kanyang kakaibang kondisyon. Ngunit hindi na kinaya ng mga doktor ang umaalingasaw na baho. Maging si Baron Percy ay sumuko. Kaya't pinatigil nila ang autopsy sa kalagitnaan ng pagsusuri. Isang bagay lamang ang naging malinaw sa kanila. Ang kondisyon ni Tarare ay hindi bunga ng imahinasyon o sakit sa pag-iisip. Ang lahat ng kanyang ginawa, kahit gaano pa ito kasuklam-suklam, ay nagsimula sa isang hindi mapigilang pisikal na pangangailangan na kumain. Ang buong buhay niya ay nakontrol ng katawan na kanyang kinasadlakan. Isang katawang isinumpang mabuhay sa walang katapusang gutom. Ayon sa pagsusuri, malaki ang posibilidad na si Tarare ay nagkaroon ng isang bihirang sakit na tinatawag na polyphagia. Isang kondisyon kung saan ang isang tao ay hindi kailanman nakakaramdam ng pagkabusog at may matinding pangangailangan kumain ng sobra-sobra. Ang kanyang hindi pangkaraniwang katawan, wala sa kanyang lumuluwag na tiyan, malapad na lalamunan, at matinding pangangailangan sa pagkain ay maaaring dulot ng isang hindi natukoy na hormonal o neurological disorder. May mga haka-haka rin na siya ay nagkaroon ng isang uri ng hyperthyroidism, isang kondisyon na nagdudulot ng sobrang bilis na metabolismo. Dahilan kung bakit hindi siya tumataba kahit gaano karami ang kanyang kinakain. Maaari ring may pinsala ang kanyang hypothalamus, ang bahagi ng utak na may kontrol sa gutom at pagkabusog. Sa huli, hindi kailanman natukoy ng eksakto ang sanhi ng kondisyon ni Tarare
Ang kanyang katawan ay isang medikal na hiwaga na hindi na muling lumitaw sa kasaysayan. Ang lahat ng kanyang ginawa, kahit gaano pa ito kasuklam-suklam, ay nagsimula sa isang hindi mapigilang pisikal na pangangailangan na kumain. Ang buong buhay niya ay nakontrol ng katawan na kanyang kinasadlakan. Isang katawang isinumpang mabuhay sa walang katapusang gutom.